Back to work tayo. Galing akong vacation. Para sa mga office worker, mahalaga sa atin ng snacks time. Kaya heto, nagpabili ako ng mais con yelo at siomai ni Nanay Esther na pinipilahan sa Tagapo, Santa Rosa, Laguna. Sobrang mabenta tong siomai na to. Promise, ang sarap. By the way, pag sinabing office job, feeling natin madali lang yung gawa. Paupo-upo lang, relax lang. Pero hindi sa lahat ng oras ay relax ang isip natin dito. Nung una, nag-a-adjust pa ako kasi nangangapa pa ako. Paano maging busy lagi? Kasi ang hirap 'pag laging relax. Pagdating ng boss ko, wala akong ginagawa, awit yun loads. Ilang buwan akong ganun, lumipas ang ilang dekada. Char! Pero ngayon medyo lumalakas ang business, kaya medyo busy na kahit papano. At least, nabawasan ang pagpapanggap ko. Charot! Ngayong araw, tumambak ang foreign code ko kasi ilang araw akong walang pasok. Umabot ba naman ng 5 days? Ang saklap, wala akong gala sa loob ng 5 days. Okay lang, wala rin naman akong panggala. Nag-focus na lang ako sa pagko-content ko dito sa bahay. Humataw ako kasi para madagdagan yung earn ko. Kasi cut off na si Meta, waiting sa sahod nitong November. Yehey! Sobrang salamat sa mga nanonood lagi ng video ko. Yung survey sa akin, karamihan nanonood ng video ko ay yung hindi ko followers. Salamat kay Meta, nire-recommend niya yung video ko sa mga hindi ko pa followers. Masaya ako at nananatiling recommendable ang mga content ko. Totoong may pera dito sa social media. Pakapalan ng mukha dito. Bawal yung hiya-hiya. Since 2021, pinasok ko ang pagiging vlogger, which is wala akong work nun. Sabi ko wala namang masama kung susubukan ko eh. Inaral ko mag-edit ng mga video, nanood ako ng mga tutorial, mabagal man ang usad, at least pakunti-kunti umuusad. Patuloy ko tong ginagawa, sino ba naman ang susukuan yung passion mo kung alam mong may patutunguhan ka dito sa lahat ng nawawala ng pag-asa? Minsan, tanungin mo yung sarili mo, bakit mo ba ito sinimulan? Bakit mo ba ito pinasok? Anyway, naalala ko pa noon, let me share my short story. Before pandemic, nawalan ako ng work. At ayun nga, nag-manpower reduction ng management. Which is, dinamdam ko yun. Ang sakit kasi, di naman malaki ang savings ko nun para masustain yung expenses ko daily. Ito na yung pinaka-worst na naranasan ko. Almost 7 months, walang work. Sobrang hirap mag-apply. Napakataas ng qualification. Only in the Philippines. Always hanap ang experience. Ilang years na experience. Gusto pa nila, mataas din yung credentials mo. Yung iba, mahalaga pa, saang university ka nagtapos. Kaurat, ang baba naman magpasahod. Sabi nga nila, wag daw maghanap ng work pag wala kang trabaho. Alam mo kung bakit? Kasi kahit ang pangit ng offer sa'yo, pilit mong tatanggapin kasi nga iniisip mo kaysa walang trabaho, kaya tatanggapin mo na lang. Kakagatin mo yung offer kasi no choice ka. Nasa mindset mo pa kung alin yung mauna. Tapos need badly mo ng work kaya ending na hired ka sa pangit na company. Anyway, sa positive vibes tayo. Pag may pangarap ka, sikapin mong tuparin at makapaghatid ka rin ng inspirasyon sa iba. Wag lang tayo makakalimot sa Diyos. Sure na sasamahan ka niya sa tamang daan tungo sa tagumpay. At sabi nga nila, pag nasa ruro ka na ng tagumpay, piliin pa rin natin maging mapagkumbaba at always nakatapak ang mga paa natin sa lupa. At kung makuha man natin yung tagumpay na yun, kailangan nating mag-share ng blessing. Hindi naman kailangan, pero kumbaga bilang nagkaroon tayo ng maraming blessing, mag-share din tayo kahit papano. So ayun, hanggang dito na lang muna. Maraming maraming salamat sa 4 na minuto ng buhay nyo sa pakikinig ng aking short story. And sa content na ito, sana may natutuhan ka sa video na ito. So, see you in my next one. God bless you all. Ingat palagi. Bye-bye!